Attorney Jay, long time no hear. Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga, Alvin, at happy birthday na balitaan ko. Salamat po. Birthday daw. Baka malapit ka rito, pwede kang mag-breakfast. Oh. Nilalantakan na nila yung breakfast ko, attorney. Kung malapit ka lang. Ay, baka pwedeng pa, ano na lang, pag-grab. Mapagbiro din pala. Akala mo seryoso si Attorney Jay. Ano? Attorney Jay, anong basa mo dito? Nakita mo yung sagot ng Chinese Embassy. Ang tapang, yung nilabas po kahapon. Ang tapang ng sagot. Sabi niya, kung gusto niyo persona non grata, lahat kami dito. At sabay-sabay kaming aalis. Ba't ganun yung asta ng Chinese Embassy? Is that something unusual, Attorney Jay? Well, una siguro, alam na nila na, yun nga, mayroong mga moves na sila i-PNG, no? I-persona ng grata. At para sa kanila, parang baliwala yon, no? Dahil handa sila na umalis dahil in the first place, alam din nila na siguro na walang kumakausap din naman sa kanila dito, no? So failure din talaga yung kanilang primary function na i-improve ang relations ng China sa Pilipinas. So, kumbaga wala silang pupuntahan. Kaya okay lang silang ma-PNG sila, no? Pangalawa, tingin ko, siguro sa isip nila, ah, alam nilang ang Pilipinas, kumbaga pinapahalagahan pa rin nila na i-maintain yung communication lines kahit sila hindi, di ba? Nakikita natin dito na ang Pilipinas, no, kahit ganyan, willing to maintain yung kanilang openness to communication. Pero sa China hindi, no? Ginagamit din kasi nila yung communication na yon bilang parang weapon din yun, no? So ngayon, binabanatan nila yung mga officials natin, no, which is actually again another sign na failed yung diplomacy nila, no, kasi hindi nila pinapaganda yung relations kahit at that level, no. Masama pa, no, pinapalala pa nila actually yung image ng China, no. So parang sa kanila siguro wala na ramang mawawala sa atin, no. So ganun ang attitude nila, hindi So, nila pinapahalagaan 'yan. as a defense analyst, ano dapat ang next move natin? Are we going to take the bait and declare the entire staff of the Chinese Embassy persona non grata? O hindi, wag tayo kasi trap yan. Strategy nila yan eh. Well, sa akin, no, I think nag-signal na kasi yung Malacanang na hindi nila gagawin 'yon. No, which means na at that level, sa executive level, hindi nila i-PPNG ang Chinese Embassy at ang Chinese Ambassador, because that will mean that we are cutting relations off talaga with China, no? Perhaps even diplomatic relations. Napaka-serious ka nun, no? Pero that does not prevent, no, other institutions like yan, the Senate for example, or the House, no, or even yan mga local governments, no, na sila ay mag-declare na PNG para sa kanila yung embahada, no? Kasi parang sinasabi mo lang, pinipili mo kung sinong karapat dapat mong kausapin, no? That is the option of every person, di ba? Kung ayaw mong kausapin ng isang tao dahil na-offend ka, dahil hindi mo gusto yung kanyang attitude sa'yo, dahil minamaliit ka niya, ay pwede mo siyang i-PNG in a sense, no? By simply not talking to him. Pag nangyari yun, failure talaga yan ng Chinese diplomacy. Kasi hindi napalala niya tuloy ang sitwasyon, bale. Pero parang Ang nagpapakitang kausap na lang gilas. sa kanya ay Oo. yung Department of Foreign Affairs, no, yung at the executive level. Oh. Pero alam niya na parang wala kasing ibang kakausap sa kanila. Tama. Ang dating sa akin, Jay, parang nagpapakitang gilas ang bagong ambasador. Nabihasa din at mahaba din yung karanasan. Galing pa lang US ito eh. Humaga sanay daw sila sa lahat ng mga anti-China sentiments sa Amerika. Kaya parang gang-ho. Parang ganun yung attitude, hawkish yung attitude nitong bagong ambassador, Jay. At actually napansin ko rin, no, hindi yung mismong ambassador ang nasa front, di ba? Nilalagay muna niya yung kanyang deputy spokesperson tapos yung spokes. So parang iwas pusoy siya. May pon Pwede muna, may hindi pon naman at ako yung may nagsalita, Oh, may di pon, ba? may bishop, may rook, parang chess, parang naglalaro ng chess. Hayaan mo muna ako, yung mga pon ko munang aatake sa iyo. Oo. Kaya kumbaga, pwede niyang sabihin na hindi naman ako yan eh. Hindi naman ako yung nagsalita eh. Kung may PPNG kayo, di dapat yung mismo nagsalita, like yung deputy ng spokes, Ah. di ba? So iwas siya.
Kaya in that sense, oo, magaling, no? Oo. Pero siguro, ang hindi niya inakala talaga, hindi naman din tayo parang Amerikano. At ang mga Pilipino, hindi ganyan, hindi kasing, ano sabi natin doon, reserved, Mm, no? mm. Mas malakas, lalo na sa bardagulan, medyo maanong mga Pinoy, di ba? Pero Kahit nilang tapatan yan, eh. oo. Attorney Jay, do you expect an intense encounter, more intense encounter sa West Philippine Sea because of what is happening now? Ibig sabihin, hindi lang ito verbal. Lalo silang titindi ang kanilang operasyon doon sa West Philippine Sea or harassment doon sa West Philippine Sea. Well, actually, based on reports, nangyayari na yun, eh. Nako. No? Di ba yung huling pahayag ng spokes ng Navy, ni-report na nga na nag-increase talaga ang kanilang presence at ang kanilang maneuvering dyan sa West Philippine Sea. Dinidiin talaga nila, no? So, ini-expect ko nga na hindi lang ito yung issue. Kaubisa pa lang ng taon, ganyan na, marami pang buwan sa taon, no, na darating. Kaya, kumbaga, okay lang, huwag natin ubusin muna yung oras natin dito dahil may susunod pa, no? Sa West Philippine Sea, yung situation ayon dun sa mga reports na ako natin sa Navy, no, na pinapublicize naman ni Admiral Trinidad, nakita natin na talagang they're pushing outward, no, and coming as close as mga 23 nautical miles na sa mainland coast natin, no. Mm. So pinapakita nito na talagang nagiging mas agresibo sila. No? Okay. One last, Attorney Jay. As a matter of strategy, sa palagay mo ba dapat ay bawasan ang pagsasalita ni Commodore J. Tariela? Kumbaga, pigilan mo yung si Tariela kasi doon nagsimula, di ho ba? As a matter of strategy, dapat bang ganun gawin? O hindi? Dapat hayaan mo si Tariela na magsalita kung may basihan naman, hindi siya dapat pinipigilan. Well, una yung pagsasalita ni Commodore Tariela, kung maalala natin, yung pinag-umpisahan nito, kasi meron siyang presentation sa isang grupo, which is his job naman talaga dahil Transparency Initiative includes explaining to the people when they ask for it, no, when they request it, explaining to them what's the situation dyan sa West Philippine Sea. Nagkataon lang na may nakita sila siguro or baka meron silang tao na nanood nun. Tapos, yun yung kino-complain ngayon nito, yun yung pinag-umpisahan nitong complaint nitong embassy. So, in a way, parang nangihimasok sila sa mga domestic affairs and domestic activity, no? At gusto nilang mag-interfere doon sa trabaho ni Commodore Tariela, which in a way is also interference with our democracy, no? So, wag sila, para sa akin, wala silang karapatan na manghimasok. Kung gusto nating pag-usapan kung ano nangyayari sa West Philippine Sea, wag silang makikialam. Sila itong problema, no? Tapos mag-interfere sila sa mga usap-usapin natin. So sa akin hindi 'yun tama, no? So yung transparency, pwede yan magpatuloy, no? Tapos siguro yung mga ganyang klaseng pahayag, no? Kung nangyayari nga, no? Talagang ganun tayo eh. Very free yung ating discussions, very lively at lahat ng klaseng mga paraan ginagawa natin para ma-enlighten ang ating mga tao, no? Sige. Thank you, Jay. So, sa akin tuloy-tuloy lang. No? Okay. Thank you, Jay. Maraming salamat. Mabuhay ka. Thank you.